Luwasa ako gikan sa akong mga kaaway, Diyos ko. Panalipdi ako gikan sa mga nakigbatok kanako. Ilikay ako sa mga daotang mga tao ug sa mga mamumuno. Giatangan ako nila aron patyon. Naghiusa ang bangis ng mga tao aron paghunos sa akong kinabuhi. Bisag wala ako'y sala o sayo o Ginoo, nagdali sila pag-adto sa ilang mga pug-anan. Magampo ta, dalay gunog may gugmaon nga mahal nga nagbuhat sa mga langit ug sa yuta ug sa tanan nga nani ini. Ikaw ang tuburan sa tanan, Ginoo, apil sa mong kinabuhi. Salamat kaayo sa grasya, sa kaluwasan, grasya sa kinabuhi nga kanunay gyud nimo ginhatag sa matag usa Ginoo, sa matag adlaw, matag buntag nga sa among pagmata. Salamat kaayo Ginoo sa dako kaayo nga blessing early morning nga imong gihatag sa matag usa. Ning tagnas kabuntagon amahan, abangi kami ug ikaw na gyud Ginoo ang bakala nga mo hatag Ginoo sa matag usa kakasing-kasing una-una nga renew Ginoo sa imong pulong nga mahimo nga ang sentro sa imong pag-ani diri ang pagpaminaw sa imong pulong Ginoo nga mo'y naghatag sa kinabuhi. Salamat sa kongregasyon nga nagkatapok karon. Thank you sa grasya sa fellowship sa matag usa nga makakanta kami, makadaig abaw sa tanan makadungog sa imong pulong Ginoo karong buntagan. Sa mga kaubanan namo nga gaanhi pa dinhi, panalipdi sila nga makaabot diri Ginoo sa balay alampuanan. Ug usab ang mga ministro nga imong paggamiton karon, ikaw Ginoo magahatag Ginoo sa heavenly knowledge and wisdom. Ikaw Ginoo prepara sa matag usa nga mahimo gyud Ginoo nga limpyo ang konsensya, limpyo ang amo Ginoong panghuna-una. Ug wad-a ang mga babag nga makadungog kami sa imong pulong Ginoo. Lord, salamat kayo kay lagi kung wala ka Ginoo sa imong kinabuhi, wala gyud kami mahimo. Sa ngalan ni Jesus ug kinapangtanan. Amen o amen. Yes, hello, may buntag, bagusag sa tanan. Buntag. Uy, maramay. Luya kayo, mayong buntag. Buntag. Naluyakan ba ang tanan? Murag grabe man kakaboy, taas ka ba kaayo ang simana? Murag grabe kaayong paggapang ba sa karon nga simana? Pero permitigin ako ni ginaingon ang Ginoo gyud ang nakatabang sa tuwa nga nakalahutay ang matag usa karon nga simana. So, let me read Psalm 30. Ningon siya diri, pag-ampo sa pagpasalamat. Sa uno, ningon siya, gidayi ko ikaw o Ginoo, kay giluwas mo man ako. O kay wala mo man tugutin akong mga kaaway sa pagbiay-biay ka nako. Dos, nagpakitabang ako kanimo o Ginoo nga akong Dios. Ug imo akong giayo. Sa 4, awitig mga pagdayeg ang Ginoo, kamo nga iyang balaang katawhan, ug pasalamati siya sa iyang nahimo. 5, dalirang mapuypoy ang iyang kasuko, ug ang iyang kaayo mulungtad hangtod sa kahangturan. Sa 11, giilisan mo sayaw sa kalibay ang akong kaguol, ug giilisan mo ang akong biste ug pagbangutan sa mga biste sa pagmaya. 12, busad dili ako magpakahilom, awitan ko ikaw mga pagdayeg o Ginoo, nga akong Dios, pasalamatan ko ikaw hangtod sa kahangturan. So church, dili ta magpakahilom, kantahan nato ang Dios tungod kay ang Dios maayo sa taksa-taksa nato nga mga kinabuhi. So, ubani kami sa atong pagkanta. Go
Sikreto mapugyaw Talaan Kanan ang Diyos Kay mundo ikaw O Diyos sa bigakanan Ikaw sa aming pagsimba O Diyos na may kausapan At sa kahatulan
Diyos na akong ginahangyo ang matag usa sa paglingkod. May buntag sa tanang pag-usap. So, welcome ang tanan sa atong panibahag kong tagon. So, lagi no, ginawin ka na itong kauban ni si Christian. No, Christian. So, welcome po sa kasi malay. So, kana, ang part is church announcement. So, napay mga lahi-lahi nga kung ano, nagtipok diri sa tibok semana. So, kinahanglan tumibalan para pag na ipunta nga kung ano, kita mawala ba maka-apel punta. So kana ang una isang prayer meeting. So lagi every Friday 6:30 to 9 p.m. So kana ginahangkay sa tanan nga mo-apil sa atong prayer meeting. Dayon lagi last Friday si pastor ang nag-preach about sa kining detractor, no? Si Paul is malipayon siya despite sa mga detractor o katong mga false prophet, no? Tungod kay lagi bisan o kuan ga-preach sila despite sa ilang mga sayop na motibo, but ang ngalan ni Jesucristo is kaka kuan gyapon, no? Kaka proclaim gyapon sa mga tao, no? Katulang ang kuan lang is safe lang ang ilang motive sa ilang pagkuhan. But ang ngalan ni Jesucristo gagawin niya po. So kana, importante din kayo nga kuhan, muwapinta ng reality ng kay lagi. Kani, ang atong pagampo is, usan siya nga gabuhi sa tuwa sa mga pagkuhan. Lagi, di kita magampo. No, di kita makasurvive ani nga kuhan atong spiritual nga pagkinabuhi o gula nga atong pagampo sa Ginoo. So kana lang ang next is Sunday service, no, pagpaka na itong Ginoo nga kuan. Tungod kay no kinahanglan nga kuan, kinahanglan nga mahimong nga murag malipayon ta nga nakanhit diri sa simbahan, no. Tungod kay lagi dili tanan gitaw gitagaan og higayon sa Ginoo nga makasimba. Kabarutaan na nga dili pod kay kuan nagsimbat na tungod kay na nagpokus ato kung nagsimbat na tungod kay gibakin nato ang gugma sa Ginoo nga mo'y gahatag sa to nga makasimbat sa iya kana. So kana kinahanglan nga magsimbat nga kuan malipayon ta nga nagsimbat na sa to ingana ba kinahanglan i-celebrate nato ang kuan kani nga adlaw kay makasimba na po ta diya sa Ginoo. So kana gina-encourage ang tanang gihapon gyud nga mag-invite sa inyong mga kaila, sa mga relatives ninyo, sa inyong mga kasilingan kana. So mo magina isa nga sa atong country mission nga mga Christian is tukon gyud para gyud pag kuan sa ngalan ni Jesucristo sa tanang tao. So kana invite na natong mga kaila. Then ang sunod is ang discipleship. Siguro sa uban bago pa kayo medyo di kayo mong pamilyaran discipleship, pero dali na tayo discipleship. So kana wins lahi-lahi nga adlaw, no, na kay lima ka kuandre, lima ka grupo sa men, no. Wednesday 6 p.m. Ayun sa family life. Wednesday gyapon pero masayo sila 2 p.m. Family life nga yang Wednesday gyapon 5 p.m. gyapon sila. Dayon sa young women Tuesday 5 p.m. gyapon karon dayon Sunday, no, na sa mga yang natapos gyapon. So kana discipleship importante gyapon kay nga maka kuan ka, no, tungod lagi kay ang atong isika magtotoo mo gini sila tong kuan mo gini sila tong kauban, no, kauban sa pagkuanda sa atong pagkuda sa Ginoo pod nga tagtag matunan pod ang nahisgutan gyapon natin is puno gyapon sa Ginoo kana. So kana ang sunod isang
youth fellowship no sa mga batanon every third Sunday of the month. So lagi mga batanon gina-encourage ng mga pilani youth fellowship kana dila kay siya kuan kay sa isa ka bulan is kay sa naman magtapok kana para po nga masgutan po din ang mga kuan about sa inyong problema nga isip mga batanon. So kana nailang tag mga kuan lagi struggle sa kinabuhi ba kinahanglan nga ato siya nga hisgutan po diha pagpamagi sa pulong sa Ginoo. Kana ang sunod isang social media accounts. So natay kuan Facebook accounts dayon sa YouTube. So kana parang kuan gyud ang mga updates diri sa simbahan sa mga activities dayon katong mga nangaging ng mga teaching ni pastor. So katong wala pagkakuan wala makanhid diri pwede niyo ito makita dito. So ang sunod isang kahit sa nata kids Sunday school. So lagi natay kuan ang atong teacher karon is si Albani. So ang mga bata dapat sila ilahan nga kuan pagtulunan no dili po kuan dili po sayang ang ilang pag-uban diri sa simbahan kung kitutuan po sila sa pulong sa Ginoo. So ang mga bata ubanon na pa ang mga bata diri para po matuluan sila sa pulong sa Ginoo. Kahit sa operate lagi sanasa ka mo kuan nagit yung kahit sa operate kay part po siya sa sugo sa Ginoo nga maghatag ta. So before ta magbuhaw kahit nga lang ipasahod ng gamay pulong sa Ginoo may nundog lang sa tuwa. Okay lang, hindi lang kaya na ko i-kuhan. Second Corinthians, no? 8:12, no? Second Corinthians 8:12, lagi mo dali. Kung gusto kayo kamong muhatag, dawaton sa Dios ang inyong grasa, pinasikat niya ng anaa kaninyo, o dili niya ng wala diha kaninyo. So lagi ang kani nga verses about the guys book is about sa kuno kagustuhan no about sa imo lang gusto no sa imo lang gusto dili kay muhatag ka nga wala sa imong buot dili against sa imong buot nga ihatag na nga kuan. Pero ang Ginoo wala gid siya ga kuan o gamang o pila gid imong ihatag. Nakita nato diri o ang giingon diri nga unsay ana kanimo no unsay ana sa imo nga pwede nimo ihatag based na po sa imong gusto nga ihatag no. So lagi og mo isgot about sa faithfulness sa paghatag ang Ginoo dili sa based sa kadakon sa amount nga gihatag sa tao no dili ka based ang Ginoo faithful ka o dili sa iyaha sa paghatag ug dako o gamay mo gihatag pero gatan-aw siya sa imong kasing-kasing o willing ang katubang paghatag nimo is kuan sa imong kasing-kasing no? Ang example ani is katulaging biyuda o katong dato nga niingon siya nga mas dako ang ihatag atong biyuda kaysa atong nato tungod kay katong biyuda kamay ra ang ihatag pero tibok sa ginabuhian. So kato makita nato nga wala dito ga matter ang amount kadakon sa amount sa paghatag about sa faithfulness sa paghatag sa Ginoo. So kana lang ang kuan sa Ginoo is ang imong gusto no ang imong kagustuhan nga paghatag. So kana lang
Salamat kanimo ang kinabuhi ko. Ikatuyang kanimo ang tinuod kong puso. Uban sa pagdahil ibarat ko, pariyakin ang kamutawan sa tanan. Walay magtago, pinadaig, ginasimbang tanamo. Sa kahitulungan, ibuhan mo. Nasalamatan ka sa kamay mo. Kung sa ka sa kinabuhi ko, kailangan mo gawan sa tanan. Walang haylay magtago, pinadaig, pinasimbag ka mo. Sa kahibulungan, ibuhan mo. Nasalamatan ka sa kamay mo. Kung isa ka sa kinabuhi ko, nasalamatan ka sa kamay mo. Kung isa ka sa kinabuhi ko. Anong po ito? Labing balanog lang yun ang mga Diyos na salamat. Salamat kay Ginoo sa kong kapagtagong sa Ginoo na katapos na sa diri sa mga ang buwan ng pagsimba dahil sa mga Espiritu ng Naturan. Sa ilo at kami Lord sa mga kalampasan dahil sa imo, alam pinigil sa amin wala grateful dahil sa paghatag dahil sa imo. Salamat kay Lord kay sa guyuan ang mga kapagyasan ito nagapadayan Ginoo nagamatinumano sa paghatag ka mo sa mga kinahanglan adlaw-adlaw dito pinigil sa kinabuhi sa puso sa trabaho sa lain ng source of income Ginoo sa matag-usa. Salamat kay Ginoo ana ug Ginoo bless mo mo ang matag-usa ug kana Lord ang ginapasalamatan sa imo labi na gid ang kaluwasan nga ang angkon nga walay bayad Ginoo. Kana Lord ang ginapo ginapasalamatan dahil sa ngalan ni Kristo Jesus ang puso ng niluwas. So gihanyo na ko pag-usab ang matag-usa sa pagtindog para sa pag-andam sa tansa-tansa na kaugalingon sa pagdawat sa pulong karon buntagan. So before that, ako ang basahon sa Salmo 8. Ingon siya dito, O Ginoo nga among Ginoo, pagkahalandong sa imong ngalan sa tibuok kalibutan. Sangko sa kalangitan ang pagdayig sa imong himayan. Nagiawit sa mga masuso o kabataan. Ipabarog mo ang imong gahom o gisanta o gibuntok mo ang imong mga kaaway. Inigsudong ko sa kalangitan nga imong gibuhat, sa bulan o sa kabituunan nga imong gipamuta. Makapangutana ako sa akong kaugalingon. Unsa ba ang tawo nga gihatagan mo man siyang pili? Ug nganong imo man siyang amumahon nga tawo naman siya. Apan gibuhat mo siya nga ubos lang, jutay kanimo, ug ipa purong-purungan mo sa himaya o kadunggan. Gihatagan mo siya kahong ug sa pagmando sa tanan mong binuhat, sa tanan gayud imong gipailalog kaniya. Ang mga karnero
o ang mga bata. Ang mga mananap sa kalasangan, ang kalanggaman, ang mga isda o ang tanang mananap sa kadagatan. O Ginoo nga among Ginoo, pagkahalandon gayud sa imong ngalan sa tibuok kanunay. Grabe kayo ang grasya sa Ginoo sa matag usa. Kaya lagi, kung sa may bili sa matag usa, hari siya o sa lantang. Pero itagaan ta niya anak nga opportunity, anak nga pribilehiyo. So wala gyud ka nang hinungdan ba nga dili ka mahimong mapasalamaton sa Dios tungod niya. So igsuon ubanin ko sa pagkanta. Salamat Jesus. Yang kesemua kenal
ng atong hari. Tungkol, siya lang ang Diyos na tinuod na naghigugma sa matapos. Ang Diyos na dakila sa pagsakat sa atong mga kinabuhi. Sa tanang panahon, tanang higayon, ikaw ang Diyos na naguban sa matapos. Pag-ibig mo ay kapal
glory and praises belong to you, great and powerful name. As we start, allow me to open this in prayer. Labing gamahanan o labing halangdon ni Dios, Ginoo. Salamat kaayo sa karon nga panahon nga ihatag sa amua. Salamat sa pagdala sa amua diri. Bilang sa tanang mga kaigsuonan nga nakakaroon diri Ginoo, ang among mga pangamuyo diha kanimo nga tagaan minimo sa hunahuna sa kapasidad sa dalunggan nga madunggan ang imong kamatuoran masabtan kini para amo asyang makinabuhi Ginoo. Salamat kaayo kanang dumog himaya ang ginabalik diha sa mga ngalan. Kini mong ginampo ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus kanang Ginoo. Mayong buntag sa tanan. So, ito ang greet ko ang dapat kung mayong buntag. Usap, ano? Buntag sa tanan. And, today is the second Sunday of the month of February. So, kapit na, kung ano yun, kapit na tayo magkuhan, matapos ang atuang kontrata diri sa center kapag namata diri, we will be moving to a bigger place which is palagit sa permanente na sa lugar para sa atuang simba. Dayon mo ko ni siya lugar nga kana matagaan yun o lugar ang mga bata, no? Somehow lagi saba sila ay uban kani mga simbahan na ang ginapagawas na sila kay Sapa, kay School daw, anak. But they are part of the covenant, parte sila sa pamilya sa Ginoo. Apil na sila sa ihap, sa anak sa Ginoo. So dili pwede nga dili sila mo apil og kanta, dili pwede nga dili sila mo apil og paminaw, except lang ani kinapod sila ilahang portion sa base lang pud sila edad. So, kana sa nung dili sila dili sila lagi kana dapat kung ato sa kuno dili sila samo, it's just that lang energetic lang gid kayo sila, no? So, ngana. And kana would like to welcome everybody, no kang Christian, welcome to church Christian, and open your body sa trabaho all the way from Valencia City. So, kana welcome sa church. So, wala naman siguro ang uban, mga naman mga kauban na tugod sa simbahan. So, nalay mga naong wala na po nang makakita, perhaps nagsakit, like pamina, or iban pang mga butang na kilakaw. So, padayon ta sa atong hisgutanan, karong buntaga, let us open our Bible in Matthew chapter 5. Mateo 5 versikulo 13 to verses 13 to 16. But before na ko nabasahon, would like to introduce again to you nga unsay nahitabo aning nga time again na si Christ, si Jesus nag-preach dito sa bungtod nganong gitawag bitaw siya nga the Sermon of the Mount. Kinasa dito sa bungtod nagwali, nagtudlo sa mga tao o una niyang gi-pronounce sa multitudes. Ang meaning sa lagi sa multitudes kay mixed people, unbelievers. Nagwali siya. Ang una niya nga gi-pronounce is ang benedictions or blessings. Another term sa benedictions is blessings. Kung tanaw na to dito sa Matthew 5,
nagtudlo siya una sa mga panalangin, mga blessings, benedictions, verses 2 to 12. And then, second announcement or second nga iyahang gitudlo after sa benedictions kay ang mga responsibilities, mga responsibilidad. Kay sa ako palaging gingon sa inyo ha, nga ang kini nga pagtudlo niya dito sa bungtod, ang una gyud nga tumong sa iyahang gitudloan kay ang mga disciples gyud. Why? Because they are the ones, sila ra ang makasabot. Ingon palagi dito sa Matthew 13, sila ang nakasabot sa sikreto sa gingharian tungod kay ang Ginoo naghatag kanila sa mata nga makita ang kamatuoran. Ang mga unbelievers lisod nila makita pa. No? So, but sa iyang pagwali na ay mga unbelievers, na ay mga Pariseo, na ay mga Grego, na ay mga Romano nga naminaw sa iyaha. Ug naapoy mga disciples, kung inyo ang tanawon sa verse 2, ana nga kuan sa Matthew, di ba? Ang una gid nga giingon didto kay tanawa ha, seeing the crowds, he went up on the mountain, and when he sat down, his disciples came to him. Nga pasabot ang primary audience gyud sa Ginoo kay ang mga disciples. Sila gyud ang priority, no? So, mo dito naghisgot dayon si Jesus og mga responsibilities or responsibilidad sa usa ka magtotoo. Verse 13 to 16 sa Matthew, akong basahon, nag-ingon diri, kamo ang asin sa katawhan. Kung ang asin kawadan sa iyang kaparat, unsaon pa man pagpabalik sa kaparat niini. Kini wala na'y kapuslanan ug angay na lamang ilabay unya tunog-tunuban sa mga tao. So ang atong isgutan gihapon karon kay mahitungod gihapon sa asin. Dahil katudayong sa 14 kung ako ipadayon og basa, kamo ang kahayag sa kalibutan. Ang syudad nga nahimutang sa bungtod dili kayod matago. Walay magdagkot og suga aron lamang isulod sa gantangan. Kundi ibutang gayud kini sa tungtunganan aron maghatag og kahayag sa tanan nga anaa sa balay. Busa sa samang paagi, ipadanag ang inyong kahayag at ubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga maayong buhat ug daygon nila ang inyong amahan nga atuwa sa langit. So, kaning verses 13 to 16 na ay duha ka responsibilidad nga gitudlo ang Ginoo sa usa ka magtotoo. Ang unang responsibilidad is that we are the salt of the earth. You are the salt of the earth. Ang ikaduha nga responsibilidad is that you are the light of the world. Mao na siya ang mga responsibilities. Kaya ang you nga giingon ni Jesus dito, ang mga disciples to. Dili pwede mahimong asin ang mga unbelievers. Dili pwede mahimong kahayag ang mga unbelievers. Because the unbelievers are still in the dark. Na sila pa sa kangit-ngit. So ang katong you dito mag-iingon ni Christ is the disciples, the believers. Kita to, dili to ang mga Pariseo, dili ang mga wala mituo sa Ginoo. So si Jesus, ga-explain siya sa crowd, sa mga tao, no nga, i-explain niya who are the people of God and what kind of people they are. Kung saan pag-identify sa katawhan sa Ginoo, pinaagi sa pagtanaw sa ilahang binuhatan. Madetermine nato nga kini nga tao anak sa Ginoo pinaagi sa iyahang kinabuhi ug binuhatan. Kani nga tao madetermine nato nga dili anak sa Ginoo tungod sa iyahang kinabuhi ug sa iyahang binuhatan. So that's how we determine a person if that person is in the Lord or not. Sa iyahang kinabuhi ug sa iyahang binuhatan. No? So, mo to nga sa ilang binuhatan, unsa may binuhatan sa usa ka anak sa Ginoo, asin sa kalibutan ug kahayag sa kalibutan. So, atong last Sunday akong gi-discuss sa inyo ha ang asin karon ato ang tan-awon pagyud. Kaning ang metaphor, salt of the earth. Unsa pagi pasabot ani? Unsa gid ay ang pasabot sa usa ka asin? Unsay primary function sa usa ka asin? Unsay pulos sa usa ka asin? Nga ngano man gyud
nga gi-relate, gi-connect man gyud sa Ginoo ang usa ka asin sa usa ka magtotoo. Unsa day naa sa asin? Unsa day iyang purpose? No? So, ang light, medyo masabtan na to ang light, no? Kaya kahayag, ako ang kahayag sa ako ang komunidad. Masabtan siya. Kay masabtan man gidayong dali ang kahayag, ang lisod ang asin. Unsay pasabot tungkol sa asin? No? So diri na to mahibal-an unsay pasabot sa asin. No, kay medyo lisod din siya sa buton. So, unsay connection sa usa ka believer sa Ginoo nganong gikumpara man gid siya sa usa ka asin. What does it mean for me to be salt? How does salt manifest itself? No? So adto ta sa history sa asin. Kanang asin nga naa sa inyong kusina. Una nga atong mahibalan sa asin, salt is for preservation and wages. Kasi pasabot, sa Roman world, sa mga Romano, sa mga breeding sa Romano, ang asin para sa ilaha, kay para i-preserve ang usa ka pagkaon o para ibayad sa usa ka sundalo. Ato ang tanawon ha. Sa Roman world, nothing was more valuable than salt, than sun and salt. Kung masabot, grabe ang ilang pagtagad, paghatag og value sa sun ug sa salt. Which is grabe kaigo sa gi-preach ni Christ. Kay di ba sa iyang pag-preach, they are under the Roman Empire. Under sila sa Roman power. So grabe ka fit na sa iyang pagwali nga givalue man gyud kaayo sa Roman world, sa Roman people ang sun ug salt. Tungod kay sa ilang culture, para ma-preserve ang meat, ang usa ka karne nga dili siya mabulok, dili siya madaot, ang ilahang gabuhaton, ilahang ginarab og asin. Ang usa ka meat, irab nila ang asin para dili ma-decay, para ma-preserve, para dili mabulok, dili madaot. Tungod kay sa una wala freezer pa. Wala pa'y ref sa una. No, dito, wala'y ref sa Israel. Sa una, wala'y freezer dito. Okay ra, karon kinaaman. Sa una, wala. Then, kung saan nila pag-preserve ang usa ka meat, muabot pagpila ka simana, nga wala man sila freezer o wala sila ref. Ang ilahang gibuhat, irab ug asin para ma-preserve ang pagkaon. Nganong importante kaayo para kanila ang asin. And then, niabot pa sa punto nga grabe ka-importante ang asin. Tungod kay, ginahimo na siyang sweldo sa mga sundalo sa Roman world. Gihimong sweldo. So kung tanawon nato, ang kantidad sa kwarta o ang kantidad sa asin, parihara. Kay kung sundalo ka, naagid kay sweldo, kwarta. But sa ilaha, pwede nilang sweldoan ang usa ka sundalo og asin. Nahimo sang wage ang asin, no? So, mo pud na ang history. I mean, that's how the Roman world see salt. Gingan nilang pagtanaw sa kasin. Dito na pud sa Grego nga kalibutan, sa Greek world, sa mga Greek people. Ang asin para sa ilaha, gi-consider nila as divine. Balaan ang asin para sa ilaha. Sa Greek world, balaan. Tungod kay apil sa ilahang ritual, apil sa ilahang pagsipag Diyos-Diyos, apil sa sakripisyo, sa pagsimba sa Diyos-Diyos nila, kay since ang Greek world kay noon magid na sila sa mga Ginoo-Ginoo. Kaya nung mo ng mga picture nga mga sculpture bitaw nga mga dagko kay ng mga tao dito sa Europe, sa Greek world. Grabe kanaghan mga estatwa dito tungod kay they are known
to believe many gods. And then part sa ilang ritual sa pagsimba sa Ginoo kay naay asin. So that's how they see salt. Nakita nila ang asin as divine. Tayon ang tawag. Tayon. Divine. No? So, sa Arab world, bali na pugda sa Arab. Sa Arab world, sa mga Arabo, kung ang usa ka tao mo partake, mo kuha, or mukaon sa usa ka asin dito sa usa pud ka tao, it means that person is under each other's care. Sa Arab world, meaning, kuan sila, it is a sign of friendship. Mga tuo-tuo, di ba? Ilang tinuuhan dito sa Arabo nga kalibutan, na kung ikaw, example, nikuha kag asin atong imong kauban, o ikaw di mo, that's a sign of friendship that ikaw, siya, both of you are under each other's care. Gana. And then naapagid sa unang panahon, kanay, paminawagin ninyo ha, ang sagot sa asin, naapagid sa unang panahon, since wala pa may notary public, meaning wala pa yung mga notaryo sa una, i-press karon nga naisilyo, anak yun, ang usa ka dokumento, naisilyo, para makita nga legal gid nga dokumento. Sa una, wala may notary public, wala stamp, wala seal, nga magpamatuod nga ang usa ka dokumento kay legal, no? Ang kabuhaton nila, kaya ang each party, ang party A o ang party B, for example, na ay mga witness, mukaon sila, both party, mukaon og asin, in front of the witnesses, aron makita sa mga witnesses nga, gibuhat nila ang kana bitong activities, gibuhat nila na nagpamatuod na nga ang dokumento legal. Wala may silyo sa una. So, no? Nga na mga witness, nagtanaw, nagkawag asin, legal na ang dokumento ang ilahang isabutan. Kaya nga na. Wala pa ikuan sa una, notary public, wala. Sada pag sa una, kay walay bayad 100 pesos, 50 kung lakas ka sa attorney. No, 50 lang, panotaryo. Wala. Sa una, asinra. Kaon ra kasi na witness, legal na nga dokumento na. And then, napag yun. Ang asin pag yun, for legal purposes. Ang asin pag yun, covenant making purposes. Ginabuhat ang asin daw stands for a covenant making. Kung sabot pasabot, na ay kanang bitong agreement. Na kung naay agreement nga buhaton, apil gyud ang asin nga mo part sa process. For example sa Bible, ingon sa Bible 2 Chronicles chapter 13 verse 5. Tanaw na tong asin. 2 Chronicles chapter 13 verse 5. Yan na diri, angay ninyong masayran nga pagbuot sa Ginoo nga Dios sa Israel, nga si David ug ang iyang mga anak mao'y maghari sa Israel hangtod sa kahangturan, pinaagi sa usa ka kasabutan, kana covenant making, kasabutan nga dili matarog. Kana asa mga asembra pastor? Dito ta sa NIV nga version, sa English, NIV nga version. Palihog ko. Tanawa ha? Kung tanawon. Ay wala NIV. Ay okay. Wala po ko nagkakot, wala po ko ikuan nga. Basta kay sa NIV na ay words dito nga covenant of salt. Nga nagpamatuod nga ang Ginoo ni Saad, nagsabot sila nga ang kaliwat ni David maghari gyud sa Israel
hangtod sa kahangturan. No? Hangtod sa kahangturan. So, na ESV, pwede na yung sa ESV na. Ought you not to know that the Lord God of Israel gave the kingship over Israel forever to David and his sons by a covenant of salt? Diba? Kasabutan, pinaagi sa asin. Numbers 18 to 19. Nakapagid na sa Numbers 18 to 19, Bisaya lang. 18-19, dito ta sa King James Version, niana dito nga ako adire GNT o KSB na lang. All the heap offerings of the holy things which the children of Israel offer to the Lord have I given you and your sons and your daughters with you by a statute forever. It is a covenant of salt forever before the Lord unto you, unto your seed with you. Naay kasabutan ang Ginoo ang Israel nga dili gyud matarog, dili gyud mabugto, dili gyud maputol. Nga ang Israel gyud ang anak. Ang true Israel is the children of God. So covenant making. Magsabot, sige, ang taong Ginoo pinaagi sa asin. And na pag yun, salt is served as a liturgical function. Ang pasabot sa liturgical ginagamit sa mga pari. Apil sa ilahang mga sakramento ang asin. Liturgical function, no? It's for liturgical function purposes. Na makita sa Leviticus chapter 2 verse 13. Sa Bisaya, yan na dira, Leviticus 2:13. Asini ang tanan mong mga halad nga pagkaon. Ayaw gayud hikalimti ang pagbutang og asin. Sumala sa kasabutan tali kanimo ug sa imong Dios. Asin, asin, asin. Ana ang Ginoo. Asinig yun. Ana ang Ginoo nga kanang ayaw gyud kalimti ang pagbutang og asin. Nga kung mag-offer ka sa Ginoo, asinig yun. Dili pwede nga walay asin, asinig yun ang imong i-offer. And then, naapa sa Ezekiel 43 verse 23 to 24. Niana dira 43 23 to 24 nga tapos mo kini kahinlui ihalad ang usa ka turong baka o turong karnero nga walay tatsa. Dan kini sa akong atubangan ug human kini sa buwagig asin sa pari. Sunuga kini ingon nga halad alang kanako. Ang Ginoo nag-ingon nga kung nakaihalad sa kuha before nimo ihatag na sa kuha, before na nimo dadon sa akong atubangan sa buwagig asin, sunog ka ug ihalad sa kuha. Asin, asin. No? And then also, ang asin po, ang usapod ka function of purpose sa usa ka asin, it can also be used for destructive purposes. For destructive purposes. Dito sa Judges 9:45, nag-ingon ang pulong sa Dios. Judges 9:45. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo dire. Nakig-away si Abimelech sa mga nagpuyo sa syudad sa tibuok adlaw. Nailog niya ang syudad ug gipamatay niya ang mga tao. Unya gilumpag niya ang syudad ug gibubuag asin ang yuta. Si Abimelech anak ni Gideon. Katong gisugo sa Ginoo nga bahalag gamay ra sila, atake sila sa kalaban. Sukol sa kalaban. Si Abimelech anak to ni Gideon. Judges 9:45. No nga human og sakop, human og sulong ni Abimelech.
gipupuan din niya ang yuta o asin as a sign of war, destructive purposes. And salt can also be used for healing purposes. Ang asin ginagamit po siya nga makaayo sa balatian. No? Niana dito sa Ezekiel 16:4. Kani pura gid mong sunod sa kuha ani. Daghan nga tagbasahon verses. Ezekiel 16:4. 16:4 nag-ingon ang pulong sa Dios. O sa imong pagkahimugso, walay miputol sa imong pusod, o may miligo kanimo. Walay mihaplas kanimog asin, o walay miputos kanimog mga hapin. So, sa ila, dito, sa Israel, siguro wala. Na naman to sa modern world, no? Na maganit sa GPT. Kanang, sa una, ang newborn baby, ginahugasan o asin. Tungod kayang asin, na healing property, na sa medicinal property sa usa ka baby. No? O, dili sa Pilipinas, sa tua, unsa man? Sus, kailong doon, subuhan ni COVID. Sige nag-ubo, sige nag-operation, pagkagabi, tuog, nga naay asin. Tuog para mawala sa COVID. Asin, tambalan ta nag-asin. Kaubuhon ka, sa mo tutunlan. Painom ta nag-asin. O, inom nag-asin para mawala na. Healing purposes, medicinal property. No? So, usapod na sa ka-function sa usa ka asin. O usapod ka-function na pod sa usa ka asin is to create thirst. Sa ilahang lugar dito nga grabe kainit, disyerto, no, disyerto kaayo nga lugar, that duol kaayo sila sa Dead Sea, which is no, parat kayo nga dagat. And dito sa Israel, nakikitawag na salt pits. Kadagdagan kayo mga pits para sa asin. Ano bitong ang asin dito gihimo siyang commodity, economical nga product. Tungod kay daghan kay silang salt pits dito. Kana bitong kuan sa asin ba. Basta kay dito sa kuan daghan na dito. Makita nato na siya sa Zephaniah chapter 2, giisgutan nga sa pulong sa Ginoo. Gituk-an sa pulong sa Ginoo nga dito sa Israel daghan kayong mga salt pits dito. No? Zephaniah chapter 2 verse 9. Chapter 2 verse 9, yan dire ang pulong sa Dios. Busa Zephaniah, busa kay buhi man ako ang Ginoo nga labing gamahanan ug Dios sa Israel. Himuon ko ang Moab nga sama sa Sodoma ug ang Amon himuon kong sama sa Gomora. Ang ilang yuta malukob sa mga sampinit ug sa mga hutong sa asin ug dili na gayud kapuyan ang ilang kabtangan sakmiton sa nahibilin kong katawhan ug sila panag-ihawon sa akong katawhan. Sa GNT nga version dito na to makita dito ang salt pits or sa Bisaya ana kay hutong sa asin. Salt pits. O dara, they will become a place of salt pits and everlasting ruin. Asin. Lugar, grabe ang Israel, no? Anong daghan kay mga salt pits dito na mo hinungdan nga nahimong readily accessible na dayon ang asin na nahimo yung economical resources dito. And then sa ilang culture dito, kung traveler ka, kung ka-travel ka from Judah to, for example, from Jerusalem, paingon sa Galilee, disyerto imong baklayan, no? Lahi lagi sa una, may bus aircon sa una dito. Wala aircon dito, bus wala. Disyerto, camel, baklay, travel. Pila pa kaadlaw ay sa kamong abot. Kung traveler ka dito,
apil gyud sa imong mga essentials. Madad ko. Ang sako sa asin. Nagid na pirmi sa baggage to prevent from dehydration. Para dili ka mamatay ka sa ngawa na ikono, to prevent dehydration. Napagaling pinasturya nga mountain climber lagi nga kung manaka daw sila og bukid, ila daw ginakuha ng asin para para mulahutay sila. So kana and then usap pag yun, no, salt is to create thirst. Nga kung i-relate na sa tuwa as magtotoo, niya naman ang ginawa nga you are the salt of the earth. Kung ato siyang i-relate sa tuwa, katong thirstiness silbi is that kita mga Christians, we are to be the salt in our community. Nga ang pasabot, we are to provoke those unbelievers na mag-thirst sila sa atong kinabuhi. Usibot pasabot, muana ang mga unbelievers nga kakaibog lagi ko, gauhawon lagi ko, punta ingana akong kinabuhi. We are to create the unbelieving people thirstiness to God. No? Nauhawon sila sa Ginoo. Nga gusto kong mutuo, gusto kong maparehas anak. So, example, si Jesus. Si Jesus ang Samaritan woman. Di ba nagbapay si Jesus? Kaya tulad sa Samaria. Kaya nga naman yun, ang nagpatunga sa Jerusalem, paingon sa Galilea, is naang Samaria. Kinanglan pa kamuagin sa Samaria. Paingon si Jesus sa Galilee, dito sa Samaria naiyahang na istorya ang Samaritan woman. Kay magsako puntag tubig. Dinihan ang Samaritan woman kang Jesus nga sa tuyang ingon, gusto ko ana nga tubig. Kanya na Jesus na ako'y tubig na mahatag sa imuha, nga dili na yun kauhawon sa tibok ni mong kinabuhi. Niya ang Samaritan woman, gusto ko ana nga tubig. Kana ingana klase nga kauhaw. Parehas kang Paul. Nga niana si Paul sa Romans nga unta maibog ang mga Hudyo sa mga Hintil kay para sila ang kaibog. Maluwas sila sa Ginoo. Di ba niana siya? Sa Romans? So, as Christians, dapat, paminawan ninyo ha, dapat ang mga unbelievers ang maibog sa ato ang kinabuhi, dili kita na maibog sa ilang kinabuhi. Dili kay kita nga naay Ginoo na hinuon ang maibog kanila sa mga tao nga walay Ginoo. So dapat sila ang maibog, sila ang uhawon. Dili kita nga gusto na balik na ko ako mag-Christian. Uhaw na ko sa mga. Uhaw na ko sa beer. Uhaw na ko manabong o manok. Uhaw na ko magbuhat sa mga butang na lawas nun. Dapat sila maibog sa tuwa, kita maibog sa tuwa. Thirstiness. Salt is also for seasoning purposes. Nasama sa usa ka pagkaon nga wala giasinan, walay lami. Katisting na mga anak, pagkaon nga way asin. Anaan kinakasin. No, binakbet utan. Dapat naagi na pirmi ang asin. Kay sila ang purpose nga mong palami. No, seasoning purposes. Ingon pagani sa Job chapter 6 verse 6. Yaana dito sa Job chapter 6 verse 6 nga apan kinsay kanahag mukaon sa walay lamig ug tab-ang nga pagkaon. Unsa may lamig sa langit-langit sa itlog na pasabot lagi nga katong unsa may lamig lagi ang pagkaon nga tab-ang nga ayo, which is ang asin ang gapawala ato nga katab-ang.
So, muna siya nga, as Christians again, we are, yan ang Ginoo nga, you are the salt of the earth. So, kita nga mga Christians, we add flavor in this world. Isa nga flavor na pastor? Flavor of love, flavor of peace, flavor of joy, flavor of truth, flavor of righteousness. Kaya ingon sa Bible, kaya higugma ta diri sa kalibutan nga dili sama sa mga tao nga higugma. Kato sa John sa Matthew 1, sa Matthew 5, we are not like the world. Lahi ta mo higugma. Lahi ang atong kalipay. So, as Christians, mo na atong flavor to cease ingon ana ta mo season sa walay lasa nga kalibutan, sa tab-ang nga kalibutan. And ang asin po is gitreat po siya as purity tungod sa iyang color nga white, crystal clear, na dapat parehas ta sa asin, pure in thoughts, pure in speech, pure in hearts. Nga si Jesus, you are the salt of the earth. Dapat pure ka, sama sa usa ka asin. As crystal clear as white. Mo nang giwali na ni Jesus ani nga mga tao tungod kay sa ako pang gingon na ay Griko nga naminaw, na ay Romano nga naminaw, na ay Arabo nga naminaw, na ay mga uban pa nga mga breeding. Sino kadaghan kaya giwalihan ng mga tao sa bungtod? Then pag ingon ni Jesus nga, you are the salt of the earth, ano sila nga, ang mga Romans o lagi, importante kaya ng asin. Ang mga Griko o lagi, balaan ng asin. Ang mga Arabo, it is a sign of friendship. Na yung mga nagkanaiya-iya ng mga background regarding sa asin. Na nag-ingon po itong isa, yes, it is a destructive purposes, it is for legal purposes, it is for covenant-making purposes. Depende sa ilahang background. Karon, ang pinaka-point yun, unsa man ang principal point sa asin. Sa tuwa diri sa Pilipinas, unsa man ang asin? Pampabugaw sa wakwak. Ako'y itong kauban na mo sa trabaho. Kauban na mo sa trabaho, bitaw, testimony. Kauban na mo sa trabaho, nakakita sa kiring ito. Sa malas ni, kuha kasin. Ilapay ang iring o asin. Anak ko, nuuya ko kaysa. Kung makasturya po itong iring, ngayon itong iring racist kay ka. I was born this way. No? Ay, ko, ito mo, ano mo, kung kamay yun, wak mo. Malas-malas mo, malas kag yun. Limo po yung ipasumangil, limo po yung isisi sa kuha, yung pagkamalas. So, wala, usa sa kuha sa asin na, kung makadungog ta sa likod sa tumbalay, nagtahol ng ano, kara lang yun, waling asin dito, ay asin! O, dahilo man lagi. Wala, mo po na yato ang tinuhan sa asin. Dito sa Romano, ang ilaha kay katumba sa kwarta, pang-preservation, ako, alahin ka ito pagpapugaw sa swakwak. And then, mo po ito, pang-ayo, pang-katuog, pang-paayo. Which is nagyapon sa history. Gamit siya, which is even biblical for healing purposes. No? But, mo lang ini siya pangutan na karon, since niana ang Ginoo sa tuang we are the salt of the earth, unsa man gyud ang principal point, ang principal idea, unsa man gyud ang summary, unsa man gyud ang conclusion sa usa ka asin. Unsa may iyang purpose gyud? Mo ni sa ang purpose igsoon. We are called salt because of our function as preservatives in this world. Ang key word is preservatives.
Kita ang ga-preserve. Ang mga Christian ang ga-preserve. Unsa man ang klase nga preservation? Sakto na to, ang preservation, ang preservative means to preserve from corruption. To preserve from corruption para dili madunot, dili mabulok, dili madaot. Kita ang ga-preserve ato. Like for example, one task of the church is to help keep the world from self-destruction. Mao na siya usa sa task sa simbahan diri sa kalibutan nga to help keep the world from self-destruction. Kung ang kalibutan na puno na sa kadaot, puno na sa evil, puno na sa grabe na yun kadautan, kita nga mga Christians ang ka-preserve unsay sakto o unsay tama. We are the preservatives. The church is helping to preserve our culture from self-destruction. The church is helping to preserve our culture from the wrath of God. Yet kung sa may ginabuhat sa culture karon sa toa, ang ginabuhat ko sa culture karon, grabe ang pag-resist. The culture is doing everything to remove the church from the culture. Ang uban patyon, ang uban siradaan para dili lagi maka-influence ang church. Gani, pangutanon ka mo. Unsa may mahitabo sa kalibutan kung wala ang simbahan? What will happen to the society? What will happen to the world if ma-remove ang church? Mawala ang simbahan sa kalibutan. Unsa may mahitabo? Total destruction. Kung ang church ma-remove sa kalibutan, ang salt ma-remove sa kalibutan, it would be a total destruction. Example, Genesis 18. Niana ang Ginoo kang Abraham. Padadaan, dili na lang ko ano, ang thoughts, niana ang Ginoo kang Abraham. Walaon na nako sa mapa ang Sodom ug Gomora. Kay nakita nako nga ang Sodom ug Gomora, grabe na kadautan. Grabe na kadautan. No? Then, niana na yun si Abraham. Imuha bang hatagag judgment ang usa ka lugar, usa ka nasod nga naay nagpabilin nga 50 nga matarong? I-apil ba nimo sila? Apilon ba nimo sila patay? Yan ang Ginoo. Naabay 50 ang matarong dito. Di ba? Yan na. Niabot og 50, 40, 30, 20, 100 sa pulo na lang. Yan ang Ginoo. Kung naay pulo nga matarong dito, dili nako hukman ang Sodom ug Gomora. May gani kay pinalangga si Abraham sa Ginoo. Kay ano man, kay kung dili niya pinalangga, dili na niya sabaan nga iyahang hukman ang Sodom ug Gomora. Kay ano man, dito sa Sodom ug Gomora na ang iyahang pinakapalangga nga pagubangkon nga si Lot. Na dito nagpuyo. Yan ang Ginoo dili. Kinahanglan ako istoryahan si Abraham yun, nga hukman na nako, irison na nako sa mapa ang Sodom ug Gomora. Paulan na nako kalayo. Irison gyud nako sila tungod sa ilang pagkadautan. Nagdebate pa si Abraham ug ang Ginoo.
Nahangyo ra gid taon. Kinsa rin naluwas sa Sodom ug Gomora? Si Lot ug ang iyahang mga anak. Kaya ang iyang asawa nilingi na himong panimpla sa utan. Nahimong asin. Nahimong asin. So, sa Sodom ug Gomora, ang salt ra gid dito, si Lot ra gid ang iyang pamilya. Sila ray asin. Diri sa kalibutan, kinsa may asin? Kita. Kay kung wala ang simbahan, wala ang magtotoo, dugay ra nga gipaulanan sa Ginoo ang kalibutan sa kalayo. O sige, dili na sa kalayo. Sa panahon ni Noah, Genesis 6. Naa dito gingon, nagmahay ang Ginoo nga gibuhat niya ang tao tungod sa pagkakadautan sa tao. They are continually being evil. Tungod kaya usa ka fallen angel ug ang tao nga unay na. No? Anang Ginoo di na ni maayo. Dili na gid ni maayo. So the only salt, ang asin ra gyud nga naa atong panahon nila, sinuwa ra og ang iyang pamilya. Sila ra ang asin. Pag human og preserve ni, pag human og luwas sa Ginoo kay mga asin ni nako diri sa arka ay sa niya ginunupan ang tibuok kalibutan. Na ang asin. Una siya nga kung mawala ang simbahan sa kalibutan, impas ang kalibutan. Total destruction yun. Nga ingon pa sa Romans 1, kung ato ang basahan ng Romans 1 lagi, na gipasagdan na sila sa Ginoo. Ang laki naninguha na sa iyang isig kalalaki, ang babae naninguha na sa iyang isig kababae. Total destruction, gubot kaayo. No? Grabe ang korupsyon. Grabe ang korupsyon sa kalibutan kung wala ang ka-preserve sa kamatuoran. Grabe ang korupsyon sa Pilipinas. No? Grabe yun ang korupsyon. So, kita nga naa diri, kita nag-prevent nga mahitabo ang kana nga paghukom sa Ginoo. Because we are the salt of the earth. We preserve the earth from going completely destroyed by the Lord. We hinder crime from being committed. Kaya sa gani, we preserve what is right. We preserve what is good. We preserve what is holy. No? We preserve the truth, the holiness. Kita ang gaundang sa dautan ng mga timuha, dautan ng mga buluhato. Kita. Ug sa kana nga pag-preserve nato, dapat makita na ug muhatag sa impact sa atong pamilya. Muhatag sa impact sa atong kinabuhi. Nga sa atong panimalay, we are the preserver of the truth. Sa sulod sa atong gitrabahuan, kita ang ka-preserve sa truth. Dili kay mo participate ka sa maling binuhatan. Ikaw ang gakip sa saktong binuhatan. You are the salt. No? Sa atuang, sa mga eskwelahan, sa mga estudyante nga naa diri. You are the salt in your school. Dili kay mo apil ka sa pinuhatan nga dili maayo. Ikaw ang ga-preserve sa pinuhatan nga sakto. Sa imong mga kaliwat, sa imong mga silingan, sa imong mga amigo. Ingon palagi si Paul Washer, usa ka pastor, ana siya. Others can, but you cannot. Ana siya. Pwede sila.
Kaya wala man sila Ginoo. Pero ikaw nga naay Ginoo, dili pwede. Others can, but you cannot. Pwede ko manlimbong. Pwede sila, kaya wala man sila Ginoo. Ikaw, preserver man ka sa tubig. Preserver man ka sa unsa ang sakto nga buhaton. So others can, but you cannot. Dili ka pwede. Sila, okay ras na, sunod na ng simba, sunod na ng Ginoo. Wala man sila sabot. You are the preserver of the truth. Kaya nung ito tanong ko dito sa dalan, ano magbiyahe ta ba? Do what is right even though no one is looking. Asking pag na mo tanaw sa mga wala, you do what is right, you do what is good, you do what is true. Okay, kita nga mga Christians are the only restraints in this wicked world. Kita ang restrainer yun ta. Mura bitaw ang Ginoo bitaw. Kabunalon na kay sabag. Di lang niya mapunalan ang kwan tungod kay naata. No, mura sa mo kumura lagi iyaan na yung paulanan o kalayo. Asa sus may galing si Abraham gipalanggan ako si Abraham. Nga si Abraham gipalangga si Lot. Ano si Abraham Lord ayaw akong pagkumang ko na dito. Ayaw. No? Sa inyo bitong pamilya, kung ikaw ra ang Christian dito, dugay ra yun. Paulanan o kalayo ng pamilya, may gani na ka. Ana sa, uy, naa si, hindi, naa si, Juan dito. Nakapot. Nga na bitaw na ingon sa 1 Corinthians, nga ikaw nga asawa nga Christian, ayaw bulagi mong bana nga dili Christian. Okay? You are the preserver of the truth. You are the son of God. Dapat tinuon, ipakita nimo ang imong pagkaasin aron siya maimpluwensyahan. Madala nimo. Dili ikaw ang madala sa iya. So that is how the salt manifests itself. It is through preservation. Na kung ingon gani ang Ginoo, you are the salt of the earth, put pasud, you are to preserve what is good, what is right, and what is holy, and what is true. I-preserve nimo. Dili pwede kay dili kay mo participate na hinuon ka sa mga dili maayong binuhatan. You are the preserver of the truth. Now, last, before tamahuman. Niana ang Ginoo sa verse 13. Niana siya, you are the salt of the earth. But if the salt has lost its taste, how shall its saltiness be restored? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled under people's feet. So, pangutanon ta mo sa katong nga verse, last, for tamahuman lagi. Pangutanon ta mo, mawatan magkaparat ang asin? Isa na katilaw. Nga nawala ang kaparat sa asin. Pangutanon ta mo. Kaya nga naman ang Ginoo, kung ang asin kawan-an sa iyang kaparat, unsaon pa man pagbalik sa kaparat niini. Pangutanon ta mo, mawadaan bag kaparat ang asin? Kisa nakatilaw og asin nga dili parat. Ha? So, ini ang buot pasabot ni Jesus ani, ang asin or ang sodium chloride. Sodium chloride may kuwan sa asin. Ang gipasabot ni Jesus dire sa iyang pagwali ani sa Sermon of the Mount, kayang asin nga naa makuha sa Dead Sea. Ang asin nga naa dito.
Dili kaning proseso ng asin. Dili kani. Naman sila sa Israel. So kabalo ang mga Israelita sa asin nga ginapasabot ni Jesus. Dili katunggikan sa planta kay walay planta sa una. Asin nga gikan sa Dead Sea tungod kay sa first century people, all they know about salt is that the primary source of salt was the Dead Sea. Salt is common in the Dead Sea. And salt from the Dead Sea was mixed with gypsum and other minerals. Na kung mo-affect o makontaminate ang purity sa salt, mao na rin ang hinungdan nga ang asin nga naa dito ineffective na dayon, useless na dayon nga dili maka-preserve. Most especially kung muulan. Kung muulan, mawad-an gyud ang katong asin sa Dead Sea, mawala ang iyahang purity gyud sa salt. Tungod kay ang Dead Sea, nakakuha mo Dead Sea. Nakainumdum ko sa nakainumdum ko sa una atong nakaadto mi sa Dubai sa una bata pa ko. Naay swimming pool nga to na hope na swimming pool lang yun. Naay swimming part dito nga ginganlan og Dead Sea Pool. O naa dito Dead Sea Pool. Sa man yan? Itong maing gigulo. Hadlok man tayo. Layo pa tayong imagination sa una kay kung mo dive ka sa dagat, pero dali-dali din tagkuhan kay basig dahil piranda na kay kaya na ba? Alam mo, laina nga swimming pool kay itong basta lain sa color compare sa uban nga swimming pool. Kay kato di ay sa nga swimming pool. Parat. Dead Sea Pool di siya. No? So parat gid siya. So ang Dead Sea known yun siya as usang yun siya sa primary source sa asin. Yet ang asin na naa dito, it is mixed with other minerals. Nga kung muulan, mawala ang effectiveness sa asin nga naa dito. Then, kung sabi, gaulan ba kada adlaw sa diserto? Talagsara. Dili pa sa tuwa dire nga init kay pagabuntag pagahapon ulan na yun. No, dire. Hindi magsilbi ang mga sulfates dire, wala. Mapurdoy ang mga negosyante. So dito kung muulan, mawala ang effectiveness, ang ma-useless gyud ang asin. Ug mausad na ato ang kung ato nang i-connect sa ato ang pagtuo igsuon sa atong pagka-Kristiyano, kung ang salt nga sa Dead Sea ma-contaminate sa other minerals, most especially sa ulan, sa ato kita nga mga asin, kinsa may makakontaminate sa ato. Ang makakontaminate sa ato nga mawala ang ato ang effectiveness as a salt kay ang kalibutan, ang sala nga naa sa kalibutan. For example, ikaw, magkuha ka kasin sa Dead Sea, nag-ulan. Ipahid gani sa inyuhang karne dayon. Di ba, ang katunga karne dili ma-preserve tungod kay ang asin nga imong girab dito ineffective. Dili siya maka-preserve. So sabag yapon sa usa ka magtotoo nga parehas nako, parehas nimo. Kung kontaminado ta sa kalibutan, sa lawas nun nga mga butang, mawala ang ato ang effectiveness, mahimo tang useless nga mga asin nga pareha sa asin nga giulanan dito sa Dead Sea. So pangutana, are you a Christian who preserve what is good, what is right, and what is true? Why or why not? Ikaw ba tong Kristiyano nga ga-preserve sa tinuod, ga-preserve sa sakto, ga-preserve sa maayo? Nga kung naay magtinikas kauban mo sa trabaho, magtinikas na lang po ka. Nga kung naay mag-cheat imong classmate, mag-cheat na lang po ka.
Nga kung na'y magbinaro, na'y magbinakat, kana mga butang. Imuha pagyapong buhaton, pagpanaway, pagbinuang sa ubang tao. Kita ba? Kita ba ikaw na are we preserving what is good, what is right, and what is true? Ikaduha nga pangutana. Have you already done the responsibility of being the salt of the earth? Gibuhat na ba nimo ang imong responsibilidad as asin? Or wala, ikaw tong giulanan dito sa Dead Sea. Nawala ang imong effectiveness as salt. Have you done the responsibility of being the salt of the earth? Again, being a salt and a light is not being part of the system of the world. Lahi ta sa kalibutan. Lahi gid kaayo. We are not like them. We are the preserver of the truth, of what is good and what is right. Dili ta gasuporta sa dili maayong binuhatan. Dili ta mo pirma sa dili pirma. Pasensya. Naanak ko sa kalimot ko. Ano naman tag-politiko, ani? Nakuha ko sa impeachment nun sa atuang kadugo. Mindanao. Dili ta musuporta sa dili maayong binuhatan. So, ilista na ninyo ang mga ngalan sa inyong katalan. Wala na. Ang sama nyo na. Himo naman tagwan, ani. Himo naman political para dili. Basta kay, we are the preserver of what is true in the eyes of God. We are the preserver of what is right in the eyes of God. We are the preserver of what is good in the eyes of God. Dili taga-suporta sa mga kita. Kung ato siyang buhat, then mawala ang atong pagkaparang. So, igna imuhang tapad, you are the salt of the earth. Asin ka. So kung napatungan ka sa inyong mga amigo nga pirmi na lang magbuhat kung mga dili maayo, dili sakto, dili tarong, then dili ka dapat magpa-influensya sa ilaha. Ikaw ang asin sa tumak nila. Sa imong pamilya, sa imong dito sa eskwelahan, sa imong gitrabahuan, sa imong mga silingan, you are the salt in that community. Okay? Preserve what is good, right, and true in the eyes of God. Allow me to close this in prayer. Labing kamahanan o labing halangdon nga Dios, Ginoo, salamat kaayo gyud ani nga time for really making us understand your word, most especially gyud sa function, primary function, sa principal idea, sa principal point of unsay pasabot gyud sa usa ka asin. That we are the preserver of the truth. We are the preserver of what is good. We are the preserver of what is right, Lord. Nga gina-preserve gyud namo nga musimba, mudahig sa imo, mubasa sa Biblia, muampo. Kay kung ang kalibutan Ginoo dili nagasimba sa imuha, kung ang kalibutan Ginoo dili nagatuo sa imuha, kung ang kalibutan Ginoo dili na gina-honor ang imong bulong, kung ang kalibutan Ginoo dili nagaampo sa imuha, nagsalig na sa iyang kaugalingon, O Dios, kami dili. For we are the salt of the earth. We are to continue worshiping your name. We are to continue reading your word in the Bible. We are to continue praying to you, Lord, for we are the salt, the preserver of what is true and what is good and what is right, Ginoo. Sa amuang pamilya, sa eskwelahan, among eskwelahan, sa trabahuan, sa among mga silingan, sa among mga amigo, Lord, we are the preserver, we are the salt amidst this aning mga surroundings, Ginoo.
May we continue to be the salt, O God. Tabangi mi, pinagi sa mong grasya o kaluoy, nga kami mahimo gyud nga mubarog, nga asin gyud, preserver gyud sa mga tao nga nakapalibot kami. Kini mong ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus. So, akong ihangyo, pag-usab ang mga tagusa sa pagtindo. Kanta na po tayo another song para sa Ginoo. May we shine and may we preserve our saltiness diri sa kalibutan. No? So, atong kantahon pag-usab, Dios ka sa atin. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari na mahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay dapat at wagas. Walang kabantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Pinababago, Diyos ka sa amin. Daming sandigan, nandiyan para sa amin. Panginoong Jesus, magkarinig ka. Maliwanag ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Amin. Dakilain ka sa buhay ko. So as I close this time in prayer, please be reminded that you are the salt of the earth. As you go sa atuang paghawa, pagbalik sa atuang panimalay, sa atuang trabahoan, sa eskwelahan this week, sa atong mga amigo, sa atong mga silingan,
We are the salt of the earth. Ikaw gyud ang mo-preserve. Ikaw ang preserver gyud sa tinuod. Preserver sa maayong binuhatan. Preserver sa saktong buhaton. So please be reminded of those things. For that is our responsibility as believers of Christ. Allow me to close this in prayer. Heavenly Father, Lord, we thank you again for this time that you have given to us. Salamat kay lagi nakasimba mi, nakapamalandong kami sa imong pulong, natudluan mi, nasaway mi, nabadlong mi, na napahinumduman mi, na kami, di ay, ang asin dili sa kalimutan. Na dapat dili mi ma-contaminate kay diha sa contamination, Lord, mawala ang amuang pagka-Christian, mawala ang amuang effectiveness, mawala ang testimony, mawala ang pagka-instrumento namo sa imuha nga mo share sa mga tao. Mawala, malos namo ang testimony, Ginoo. Please, Lord, help us to resist upon the things in the world. Sa mga butang nga kalibutanon tabangi ni nga makakanker mo atubang mo away mo sugakot yun diri sa kalibutan nga puno sa sala, puno sa kadaot sa bulok na kalibutan. I pray, Lord, nga ikaw ang Dios nga padayon nga makuban sa tagsatag sa kanamo nga sa maabutay nga mga adlaw ikaw ang maghatag sa proteksyon, panalangin, kusog, kaalam sa pagsulbad sa mga problema. Kung even, Lord, maghatag sa kinaiya nga moagwanta sa mga kalistanan. Ginoo, tabangi mi, for we are nothing and we can do nothing, and we have nothing apart from you. Kinasalig, kinakomment, kinapataas namo ang kini nga mga suliranin sa imong mga kamot, Ginoo. Ikabalumin na ikaw ang Diyos na angayan kaayo sa ligan. Ikaw ang Ginoo ng pamahalan, walay posibleng. Ini, hindi na po pinapasalamatan sa ngalan ni Jesus. Yes, so as we end our service, atong kantahon, Diyos, magahari ka. Sa kapitulan, sa katapusan,